Alam ko'y may sabihin lang ako sa mga taong nagsisimba ba, yung mga nagsisimba. Alam natin daming reliyon, kanya-kanyang paraan ng pagsisimba. Wala yan ang tuwista at insuda. Pero guys, kung ugali nyo na pumunta kayo sa simbahan, halimbawa, gusto nyo magsimba first mass, second mass, or third mass, no? So, bawat first mass, second mass, third mass yan, may oras talaga yan. Ngayon, ang napupusuan mong magsimba ka is, palagay na natin second mass. So, palagay natin ang second mass ay mag-start siya alas 8. Ngayon, siyempre, bago ka matulog, kasi nga bala ka magsimba, so tulog ka, ang iniisip mo, magsimba ka bukas, second mass ang target mo magsimba. So ngayon, kinabukasan, gumising ka. Tapos pagising mo, siyempre pagising mo, ang nasa isip mo talaga, simba, di ba? Magsisimba ka. So, nag-prepare ka, naligo ka, nagbihis ka, magbihis ka, no? And then, dumating ka sa simbahan, lampas na alas 8. Malagay na lang natin, dumating ka alas 8:05. And then pagdating mo kasi ang simulan ng mesa ay alas 8. Dumating ka alas 8:05. So kumbaga, pagdating mo doon, hindi ka naka-start hindi mo inabutan yung misa. Nalit ka para direct na. So, pag ganun ang nangyari, guys, no? Pag ganun ang nangyari na nalit ka, hindi ka nakasabay sa simula ng misa. Ang may papayo ko sa iyo, kung yan ay lagi mong ginagawa, lagi kang huli dumating sa mesa, ang may papayo ko sa iyo, guys, ay mas maigi pang umuwi ka na lang. Nalit ka umuwi ka na lang. Kasi kung nandyan ka, nandiyan ka pa rin sa misa, no? Itinuloy mo pa rin, yung pag-attend mo ng misa, guys, ay wala na yung kwenta. Wala na yung bili. Wala na yung silbi. Wala na yung pakinabang sa kanya. Alam nyo kasi, ang pagkandak ng misa, lalong-lalo na sa mga kaparian, dapat, kung ano yung oras na itinakda ng misa, yun ang masusunod. Ganun din ikaw. Dapat, kung anong oras magsisimula ang misa, dapat nandun ka na. Kasi maluhuli ka lang hindi mo lang inabutan yung opening ng misa, consider na yun as in, wala na yun. Wala na yung silbi sa kanila. Kasi yan sila, guys, no? Yung Panginoon, hindi yan katulad sa atin. Na pag tayo, nahuli ka lang ng ilang minuto, okay lang. Okay lang sa atin. Pero sa kanila, guys, hindi. Pag nahuli ka, kahit segundo lang, hindi mo talaga inabot, no? Nahuli ka lang ng ilang segundo, wala na yun. Ganon sila. Kaya kung ikaw, may papayo ko sa iyo, kung lagi mong hindi ginagawa yan, or madalas na nangyayari sa iyo yan, nahuli ka nang dumating sa pagmimisa, ang may papayo ko sa inyo, mas maigi pang umuwi ka na lang. Bakit ko nasasabi yan? Na mas maigi pang umuwi ka na lang. Kasi sila na nagsasabi. Ang pagmimisa, guys, para yang sumakay ka ng eroplano. Para kang sumakay ng eroplano. Ang flight mo ay alas 12. Alas 12 ng tanghali. Ngayon dumating ka alas 12:05. Sa tingin mo ba maabutan mo pa yung eroplano? Hindi na. Naiiwan ka na. Kasi ang alis ng eroplano alas 12. Dumating ka alas 12:05. Hindi ka nakakasakay. Ganun din sa misa, guys. Ganun din yon. Ngayon, bakit
bakit ko nasabi na 'pag nahuli ka, umuwi ka na lang? Bakit gano'n? Kasi hindi mo sinunod, eh. Hindi mo sinunod yung kagustuhan niya. Ang kagustuhan niya na kailangan 'pag magsimba ka, kailangan nandiyan ka para madala ka niya, 'no? Para makasakay ka sa misa. Eh, kung huli ka na, eh, pinagpatuloy mo pa rin, anong silbi nun? Walang kuwenta yun. Wala ng silbi yun sa kanya, hindi ka nakasakay, naiiwan ka. Gano'n yun, guys. Ngayon, ang tanong, sabi ko kanina, ang daming relihiyon. Iba-iba ang paraan ng pagsisimba. Paano naman yung ibang relihiyon? Daming relihiyon, no? Daming relihiyon. May relihiyon na halos lahat ng mga relihiyon sinasabi nila sila lang nasa kanila ang kaligtasan. Halos lahat 'yan sasabihin nila. Paano naman yung ibang relihiyon? Yung ibang relihiyon, guys, no, nagsasayang lang kayo ng oras at pera. Kasi yung mga relihiyon may mga pera-pera yan, eh. Nagsasayang lang kayo ng oras at pera. Bakit? Bakit ko nasabi? Nagsasayang lang kayo ng panahon sa pagpunta nyo sa inyong simbahan, sa kung ano yung nagsasayang lang. Bakit? Kasi yung paraan ng inyong pagsisimba ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Ito lang ang basihan nyo. Bigyan ko lang kayo ng basihan. Mahuli ka lang. No? Mahuli ka lang ng ilang segundo sa oras ng pagmisa. Baliwala na yung pagpunta mo sa misa, pagpunta mo sa simbahan mo. Paano pa kaya kung kayong ibang relihiyon na ang pamamaraan ng iyong pagsimba ay hindi naaayon sa kagustuhan niya? Iba yung pamamaraan ng inyong pagsisimba sa Kanya. Andyan yung mga nanunood ka lang sa TV. Mayroon yun. Di ba? Sayang. Sayang yung guys. Sa misa, guys, sa panahon ng pagsimba, napaka-importante ang oras. Napakahalaga ang oras. Mahuli ka lang ng ilang segundo. Yung effort, yung pagising mo ng umaga para magsimba ka ng ganyang oras, nahuli ka lang ng ilang segundo, baliwala na lahat yun. Ganun sila, guys. Pagdating ng oras talaga. Hindi yan katulad sa atin na wala pa si hintayin natin si Tapulano kasi nandyan na doon, na traffic lang. Nandyan na sa labas. Hindi yan sila ganun, guys. Ngayon, kung pumunta ka sa simbahan, huli ka, wala ka. Iwan ka, hindi ka nakasakay. Naiiwan ka. Ang mabuti mo, ang maganda mong gawin, ang gagawin mo ay umuwi ka na lang. Ganon yun, guys. Balik tayo sa ibang relihiyon. Kayo, ikaw, sa tingin mo, pag-conduct nyo ng misa, sa tingin nyo ba, nandyan yung Panginoon sa inyo, nakatingin sa inyo, nakikinig sa inyo, natutuwa sa inyo? Hindi. Bakit? Hindi nyo sinunod ang kanyang kagustuhan, yung kanyang programa, yung kanyang pamamaraan kung paano mo siya sasambahin. Ano yun, guys? Ang lakas pa ng loob ng sabihin nyo na kayo lang ang maliligtas. Paano kayo maliligtas? Eh, hindi nga kayo sumunod sa kanyang kagustuhan. Yung pamamaraan, no? Yung pamamaraan kung paano mo siya sasambahin. Ganun yun, guys. Sa isang linggo, isang bisis ka lang, no?
isang beses ka lang magkaroon ng bibigyan ng koneksyon sa kanya, no? Isang beses lang sa isang linggo. Sa isang buwan, apat na beses lang. Pero ang nangyari, nahuli ka pa. 'Di ba? Nahuli ka, naiwanan ka pa. Oh, wala. Kaya pag nahuli ka, di ba pag sumakay ka sa eroplano, pag iniwan ka sa eroplano, pagdating mo sa airport, nahuli ka lang ng ilang segundo. Yung pagdating mo, saka naman lumipad yung eroplano na dapat mong sakyan ng oras ng 12:00. So, anong gagawin mo? Hindi umuwi. Umuwi ka na lang. Alam ano ka diyan sa airport na wala ka nang masakyan, di umuwi ka. Ganun din guys sa pagpunta mo sa simbahan. Sa oras ng misa, sa oras ng pagsamba. Nahuli ka. Anong gagawin mo? Di umuwi ka na lang. But sila mismo nagsabi, pag hindi ka nakasimula, nahuli ka lumating, so maigi pang umuwi ka na lang. Ganon yun guys. Kaya ngayong mga iba-ibang mga simbahan, Iglesia ni Cristo, mga Kibuloy, yung kay Villanueva, mga El Shaddai, at kung ano-ano pa, no, mga Katoliko. Kayong Katoliko, pag magsimba kayo, wag kayong papayag na maiiwan kayo. Hindi yan po pwede guys na siya ang maghintay sa inyo. Tayo ang maghintay sa kanya. Dahil pagdating ng oras na yan, darating at darating yan. Hindi yan mahuhuli. Pagdating ng 10:00, in punto 10:00, nandyan na yan siya. Hindi yan 10:00 ang usapan, dumating 10:20. Hindi yan sila ganon. Hindi yan siya ganon. Kaya kayo, no? Nandyan, mga mga simbahan, mga sabalista, mga born again, mga saksi ni Jehovah. O yung mga kay Ili Soriano, ano ba yan? Ng dating daan. Guys, nagsasayang lang kayo. Lalong-lalo na yung mga simbahan nyo, may involved na pera. Akala nyo lang yon. Alam nyo bakit? Dahil ang sinunod ng paraan ng inyong pagsimba ay gawa ng tao. Gawa ng tao, guys. Andyan yung nanonood ka lang sa TV. Hindi ko kasi, hindi naman ako nakapunta sa ibang simbahan, no? Nakikita ko lang yung kay Soriano na siyempre nasa Facebook, nakikita mo nanonood lang sila ng TV, nagtatanong-tanong, gano'n. Wala guys, maniwala kayo. Importante ang oras sa panahon ng pagmimisa. At ganun din sa mga, alam ko may mga tao din na pagdating ng 6:00 ng umaga, 6:00 ng hapon, nagdarasal sila sa mga ganyang oras. Ang tawag diyan sa Bisaya ay mga 6:00. May mga taong na ganyan. Ito para to sa inyo. Ang may papayo ko lang din sa inyo, no? Kung mga 6:00 kayo, guys, dapat insakto din sa 6:00. Hindi mo pwedeng palalampasin ng 2 minuto. Pagdating ng 6:00, start ka na. Mga 6:00. Kasi pag nagsimula ka ng 6:02, ganun din. Huli ka na rin. Nalit ka. Huli ka na. Halimbawa, pagdating ng 6:00, ang ginagawa mo, naglalaro ka pa ng basketball. No, naglalaro ka ng basketball. So, nasa isipan mo na mga 6:00 ka, kaya lang naglalaro ka pa ng basketball. Natapos yung laro mo ng basketball, or kung ano man yung ginagawa mo, naghuhugas ka ba ng plato, gusto mo tapusin mo muna, inabot ka ng 6:10, 6:15,
ang maipapayo ko sa inyo, huwag nyo nang ituloy. Pag inabot ka ng alas 6:02, huwag mo nang ituloy. Ganon din yun, naiiwan ka. Kailangan, makati yung ilong ko guys, saglit lang. Kailangan guys, sakto alas 6 talaga. Kung nasa trabaho ka, nagda-drive ka, ang gagawin mo, magpahinga ka. Antayin mo yung alas 6. Magdating ng alas 6, mag-alas 6 ka. And after mong mga alas 6, magdasal ng alas 6, saka mo, ganun yun guys. Napaka-importante ang oras. Ganun yun guys. Mas paano pa kaya kayong mga ibang relihiyon? Ito lang basihan. Hindi nga lang nasusunod, nahuli ka nga lang ng ilang segundo sa pagpunta mo ng simbahan at sa pangangalasais mo. Wala nang kwenta sa kanya yan. Hindi na yan siya natutuwa sa iyo dahil nalit ka. Paano pa kaya kayo, mga taga-ibang simbahan, taga-ibang sikta, na ang paraan ng inyong pagsimba ay hindi kagustuhan ng Panginoong Diyos? Bagkus, programa lang, imbento lang ng mga tao, mga matatalinong tao. Sabi niya guys, I'm begging you. Siya na mismo nagmamakaawa sa mga tao. Maawa kayo sa akin. Siya mismo, maawa kayo sa akin. Kaawaan nyo ang inyong mga sarili. Masyadong malalim yan guys. So ibig sabihin nyo guys, dapat talaga nasundin natin yung kanyang kagustuhan. Kasi guys, sa yung mga simba-simba na yan, yung pangangalasais na yan guys, maraming hindi nakakasunod yan. Kahit mga pare guys, yung pare, minsan nag-i-start siya, lampas na alas 10. Lampas na sa sikan mas alas 8. Lampas na siya sa first mass alas 6. Imbes na alas 6 ang first mass, nagsimula siya alas 6:05. Yun pa lang, hindi na nasunod. Imbes magsimula siya ng alas 8, nagsimula siya alas 8:10. Hindi rin nasusunod. Imbes na mag-start siya ng alas 10, nagsimula siya alas 10:15. Hindi talaga nasusunod. At pag nangyayari yun guys, hindi natutuwa ang Panginoon Diyos sa atin. Kaya kung kayo, madalas lagi niyong ginagawa yan, na huli na kayong dumating sa mga simbahan sa panahon ng pagmimisa, na huli na kayong mag-start sa inyong pagpangalasais, wag niyong baguhin nyo na yan. Dapat, kung gusto nyong magsimba, wala pa yung oras na itinakda ng misa, dapat nandun na kayo. Para at least guys, makasakay ka. Makasakay ka sa misa. Kaya kayong mga taga-ibang relihiyon, Iglesia ni Cristo, Born Again, Dating Daan, El Shaddai, kung ano. Ang daming mga simbahan ngayon guys, iba-ibang mga pangalan. Mag-isip-isip kayo. Masasabi ko sa inyo, sayang ang oras at panahon na ginugol nyo sa pagpunta sa simbahan na yan.
na ang totoo pala, ang simbahan nyo ay wala ang Panginoong Diyos. Na totoo yan, no? Yung sinasabi na hindi lahat ng tumatawag, ano ba yun? Tumatawag ng pangalan niya ay naririnig niya. Totoo yun, guys. Kaya kayo mga taga-ibang relihiyon, no? Ito, walang sapilitan to. Kung maniwala kayo, mabuti. Kung hindi kayo maniwala, well, good luck sa inyo. Mag-isip-isip kayo sa simbahan na inaaniban nyo. No? Na yung simbahan nyo ay pinagkakikitaan lang kayo. Paalala lang.